Alright mga ka-rides, ngayon pag-usapan natin yung mga bagay na hindi mo magugustuhan dito sa Motorstar Cafe 400. Peace lang, walang away. Peace lang, walang away. Huwag ka matangos subukan. Dapat palagi bit-bit ang itlog. Bit-bit, 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 bit-bit. Ito naman is sa pananaw ko yung halimbawa, bibili ka ng motor tapos hindi ka muna mag-upgrade, gagamitin mo siya as is, yung stock. Ito yung mga bagay na noticeable talaga na hanggat maaari, kung kaya mo lang palitan, gusto mo sanang palitan or gawan sana kagad ng paraan. Pero yun nga, kung wala ka pang budget, medyo nakaka-disappoint na minsan nakakairita. Ayun sa pananaw ko pero tingnan natin kung para sa inyo okay lang. O isa-isay na natin. Unang-una yung vibration, no? Yung vibration talaga nito mga ka-rides expect nyo na siguro nga dahil sa 400cc siya, tapos yung technology na ginamit hindi naman ganun ka-advanced, luma talaga, medyo ma-vibrate talaga to kapag nababad ka sa traffic o sa mahabang biyahe, talagang maramdaman mo sa kamay mo yung para siyang yung nagkukuryente. Kaya ito, nilagyan ko na to ng pad. Ayan may pad na yan mga ka-rides, nakikita nyo Pangalawa, kung medyo hindi ka pa masyadong sanay sa yung may gear, yung mga manual na motor, itong motor na to wala tong gear shift, yung tinginan kung nasa ang gear ka na. Ayan, kung nasisilip nyo mga ka-rides, nakaharang lang yung phone ko, ang meron lang to is neutral indicator lang. Okay, so minsan or sa umpisa makakapaka talaga anong gear ka na ba, pero katagalan pag nasanay ka naman na, hindi na big deal. Okay, pero syempre maganda pa rin, diba, may tinginan ka, dahil kahit sanay ka na, minsan pag lumulutang yung isip mo, nawawala ka dun sa gear shifting kung pang ilan ka na so kapaan talaga. Next, fuel gauge. Wala po siyang tinginan kung gano'n nakarami yung gasolina mo. Meron lang siya is ayan yung kulay pula na yan mga ka-rides, parang indicator lang siya na maging aware ka lang na konti na lang yung gas mo. Parang meron ka na lang atang, sa pagkakaalala ko meron ka na lang atang mga 2 to 3 liters na lang na reserve na gasolina. Pero hindi siya gaya ng ibang motor talaga na makikita mo gano'n pa karami yung gasolina mo, Ano lang yan, parang warning lang yan na oy, nandun ka na sa low level na gasolina mo. Itong clutch mga ka-rides, medyo talaga yan lalo na sa mga beginner, matigas talaga siya kung ikukumpara sa iba. Wala kasi itong kahit anong technology, talagang parang naka-tricycle, yung pang tricycle na mga Honda ganun, medyo matigas, Kawasaki ganun. Sa pagkakaalala ko kasi doon ako unang natutong pagmaneho ng motor mga ka-rides sa tricycle namin dati. So may katigasan talaga to, lalo na kapag nasa traffic ka na, ngawit talaga yan, ngawit. Next mga ka-rides is yung yung kalawangin. Karamihan ng parts niya, napansin ko lang yung mga singit-singit, pati yung sa mga welds, yung mga welding, medyo mabilis kalawangin sa tambucho, yung kadena. Sa kadena ata natural lang pero sa mga magagandang klaseng kadena, alam ko hindi masyadong kalawangin pero talaga eto mga ka-rides karamihan ng mga parts niya mabilis siyang kalawangin. Kaya mapapaalaga ka talaga, di ba? Mapapapunas ka lagi, mapapakuskus ka ng mga nagsisimulang kalawangin na yan para hindi na lumala. Yun naman yung kagandahan nun, di ba? Mapapaalaga ka ng gusto. Meron pa kapag medyo tahimik yung paligid, halimbawa nasa subdivision ka, medyo mababother ka makalansing siya. May mga kumakalansing dito sa bandang harapan, di ko pa na-figure out kung saan yung banda Hindi naman siya yung windshield ko, kasi bago ko pa ikabit yung windshield na yan, medyo may narinig na talaga ako dati pa na medyo kalansing. So I don't know kung saan yun. Ngayon kung medyo OC ka,
Pagdating sa mga ganun, mababother ka talaga. Tapos yung mga ilaw niya, kung talagang tight ka sa budget, wala ka pang pamalit, medyo bad trip ka talaga, lalo na sa headlight. Malabo talagang headlight nito mga ka-rides, yung stock niya. Again yung mga sinasabi ko, ito yung mga bagay na hindi mo muna kayang gastusan na, kaya titiisin mo siya na medyo darating ka sa point na bad trip ka talaga. Yung talagang medyo noticeable talaga rito mga ka-rides is yung vibration nga sa katuntikas ng clutch. Ito kasi yung lagi mong nararamdaman tuwing nagda-drive ka Itong gear indicator saka fuel, makakasanayan mo na lang din siya. Ang kagandahan to sa fuel, pag nag-blink yan, papipersa ka talaga na full tank agad. Diba? Kasi hindi mo tansya kung gaano karami so laging nasa isip mo na lang, full tank ko na lang to. Tapos kapag umilaw na yung warning na pula na yan, o di pa full tank na lang ako ulit. Yun. The rest okay naman. Yung performance nung engine nasa yun na yan ako hindi naman ako masyadong naghahanap ng sobrang hataw basta ang importante lang sa akin dito is yung legit na nakakapasok ako sa expressway. Kasi sa expressway tumakbo ka ng 90, 100 since nasa expressway ka. So ang tendency nun, ang ending mabilis ka pa rin naman makakarating sa pupuntahan mo. So bakit mo pa iraratrat ng 100 plus, diba? Ganun din naman yun Kasi nga pag nakakotse ka nga, pag naka 4-wheel ka, diba? Ano lang naman din yun, nasa 100 din naman ang max mo, unless pasaway ka, diba? Ayun. So sa pang-araw-araw talagang yan, mapapansin mo malakas siya sa gas. Okay, isa yan sa, pero tingin ko hindi mo dapat ika-bad trip yun. The fact na alam mo 400cc yung binili mo, mapa-carbureted man yan or fuel injected, talagang tanggap mo dapat yan na malakas siya sa gas. Ang mga sinasabi ko lang is yung mga bagay na noticeable na wala kang munang magagawa sa ngayon dahil wala kang pang-upgrade kumbaga, pero titiisin mo na lang. Pag may tanong kayo, message lang kayo dyan sa comment section, tapos try natin siyang sagutin para naman may magawa tayong vlog. Magtanong kayo na magtanong, lahat na gusto nyong tanong. Okay? Kung ano man yung motor na binili mo, talagang sa umpisa marami kang makikitang hindi maganda, pero pag tagal-tagal matututunan mo na lang din yung mahalin at gawa ng paraan, lalo na kung meron ka ng budget. Pero kung wala ka pang budget, ang tawag doon, magtiis ka muna. Yun lang mga ka-rides. Ride safe lagi, always remember, peace lang, walang away.